Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikita natin si Zero na nagpapaliwanag tungkol sa mga patakaran ng labanan sa kamalayan ni Garcia. Sa kasalukuyan, limitado ang kamalayan ni Garcia, at ang sakit mula sa bawat kamatayan ay mararamdaman na totoo. Ito'y unti-unting mag-aalis ng lakas niya, pisikal man o mental. At kapag nalampasan na niya ang kaya niyang tiisin, magsisimula na siyang babawian ng buhay. Dagdag pa ni Zero na sa bawat kamatayan, babalik si Garcia sa kanyang orihinal na kalagayan. Karamihan sa mga tao ay tumatagal ng 3 hanggang 4 na kamatayan, ngunit may ilan siyang nakitang nakayanan ang 7 o 8, o higit pa. Nagbiro pa siya kay Garcia, sinasabing kung susuko si Garcia, maiintindihan niya iyon. Sapagkat ang paulit-ulit na pagkamatay ay isang napakasakit na proseso. At ang pagpiling tumakas ay hindi naman kaduwagan, lalo na kung alam mo na ang kalalabasan. Bigla na lang hinugot ni Zero ang isang napakalaking espada, na nag-iwan kay Garcia na nagtataka kung paano ito posible. Ibig kong sabihin, balabal lang ang suot ni Zero, kaya paano niya natago ang ganoong kalaking sandata. Ngunit kalaunan ay nagkaroon ng kahulugan kay Garcia, at inisip niya na marahil ito'y inimbento mula sa wala. Sa wakas, ibinagsak ni Zero ang espada. Ngunit biglang naglabas si Garcia ng isang higanteng kalasag mula sa wala. Pagkatapos ng kalasag na iyon, hawak na ni Garcia ang isang pana, habang biglang nakapako sa krus si Zero na parang isang manika. Si Garcia naman, mabilis na nagtutok, bumaril ng isang palaso, at tumama ito sa dibdib ni Zero. Doon idineklara ni Garcia na dahil ito ang mundo ng kanyang kamalayan, maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Inisip niyang maglabas ng sibat at nagsimulang maglakad patungo kay Zero, nag-iisip kung ilang butas ang gagawin niya rito. Sumagot si Zero ng kalmado, sinasabi sa kanya na gawin ang gusto niya. Ngunit bago tumama si Garcia gamit ang espada, nagkapalit bigla ang kanilang mga papel. Ngayon si Garcia ang nakapako sa krus, habang si Zero ang nakatayo na may hawak ng espada. Sa sumunod na sandali, nawalan ng ulo ang ating piratang babae, ngunit sa kung anong paraan ay bumalik siya sa normal. Nang makita niya ang sarili niyang buo, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Habang sinabi ng mangkukulam na hindi magiging tunay na laban ito kung hindi niya naiintindihan kung paano gumagana ang mga bagay. Kaya nagpasya siyang bigyan ng kapayapaan ng isip si Garcia. Doon inulit ni Zero ang kanyang mga naunang salita. Sinasabing ang nanalo ay kinukuha ang lahat, at ang talunan ay isinusuko ang lahat. Ipinaliwanag niya na sa mga taong kanyang kinensumo, mayroong isang uri ng mangkukulam na labis na makapangyarihan. Ang mga mangkukulam na ito ay tila may walang hangganang lakas, bilis, at hindi matitinag sa mga bato ng banal na paghuhusga. At may espesyal na pangalan ng simbahan para sa kanila, na kilala bilang Transcendence. Nilinaw niya na hindi magagapi ni Garcia si Zero gamit ang kanyang karaniwang pamamaraan. At kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang magsikap ng mas mabuti. Hindi ko itatanggi, ayoko sa ganitong bagay kung saan nakakulong ang mga tao sa kanilang imahinasyon o mga bagay na katulad niyan. Sa anumang kaso, nagpatuloy ang kanilang laban habang kapwa sila lumilikha ng mga sandata mula sa kanilang imahinasyon. Nagpapalitan ng mga hampas pabalik-balik. Minsan si Garcia ang may kalamangan, minsan naman si Zero, at nagpatuloy sila ng matagal. Kalaunan, ipinaliwanag ni Zero kay Garcia na habang ang paglikha ng mga sandata mula sa wala ay medyo madali. Hindi ito masyadong kumakain ng enerhiya, ngunit ang paulit-ulit na pag-recover ng katawan ay malaki ang epekto. Binalaan niya si Garcia na mauubusan siya ng enerhiya at sa huli ay mauubos din siya. Sinabi pa ni Zero na pagkatapos ng kanyang susunod na kamatayan, maaaring mahulog siya sa walang hangganang kamatayan. Bagaman si Garcia ay mukhang pagod na, nagawa pa rin niyang magbato ng biro. Ipinaalala kay Zero kung paano ito sumisigaw habang sinusunog ng buhay kamakailan lang. Ipinaliwanag naman ni Zero na mula nang maging purified witch siya, nakatanggap siya ng malaking suporta mula sa simbahan. Tinuruan siya ng kaalaman at kasanayan sa pakikipaglaban, at nagsanay siya kasama ang mga Judgment Warriors na kahit alam nilang sila'y mga sakripisyo, buong loob na pumasok sa larangan ng kamalayan. Tinanday ng mga mandirigmang ito ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng kanilang mga pakikibaka at pagkatapos ng kanilang mga kamatayan.
Payapang tinanggap ang kanilang kapalaran, ipinasa ang lahat ng kanilang mga kaalaman at karanasan sa kanya nang kinonsumo niya sila. Sinabi niyang minsan niyang nilamon ang isang napakalakas na mangkukulam na may kahangahangang lakas. Sa labang iyon ng mga kaluluwa, halos natalo siya. Ngunit sa huli, nagtagumpay siya gamit ang mga sandatang demonyo at lahat ng natutunan niya. Dahil sa kakaibang kalikasan ng kanyang mahika, hindi siya aktwal na makakapag-transform sa isang natatanging. Nilalang o magamit ang mga kakayahan ng ibang kinonsumo niyang mangkukulam. Subalit, sa mundo ng kamalayan, wala namang halaga ang mga bagay na iyon. Iilang tao lang ang nagbigay ng tunay na banta sa kanya. Sa loob ng huling 200 taon, hindi na niya mabilang ang dami ng taong nilamon niya. Lahat ng kanilang mga karanasan, sakit, kasiyahan, kalungkutan, tuwa, at maging ang kanilang mga kamatayan, ay naging bahagi na ng kanyang personal na karanasan. Mabilis na tinaas ni Garcia ang kilay at tinanong kung ano ang sinusubukan ni Zero na iparating sa lahat ng kanyang sinasabi. Sumagot si Zero na ipinapakita lang niya ang malawak na agwat sa kanilang lakas. Ang pagkonsumo ng napakaraming kaluluwa ay nagbigay sa kanya ng walang katulad na kalooban. At kung gusto ni Garcia malaman kung ilang kamatayan ang kaya ni Zero, ipinaliwanag niya na kaya niyang tiisin ang hindi bababa sa 100 kamatayan ngayon. Ngumiti lang si Garcia at sinabing matutuwa siyang tulungan si Zero patunayan ang hulang iyon. Sa kabila ng kanyang kumpiyansang harapan, talagang nag-aalala si Garcia sa loob. Si Zero naman, ipinaalam kay Garcia na wala itong kayang buuin na wala pa siyang nakikitang katulad. Makakagawa lamang si Garcia ng mga bagay na pamilyar at kaya niyang unawain. Bilang tugon, napagdesisyonan ni Garcia na takpan ang buong hardin ng snow powder at pumutok lahat, kasama ang sarili niya. Doon nagpasya si Zero na ipakita kay Garcia ang tunay na kapangyarihan ng simbahan. Binuo niya ang napakalaking sandatang kilala bilang City Breaker. At sa bawat higanteng palasong pinakakawalan mula rito, nahahati si Garcia sa 2 pantay na bahagi. Paulit-ulit itong nangyari, at patuloy ang pagkamatay ni Garcia sa ganitong paraan. Nang sa wakas ay bumagsak siya sa lupa. Ipinaliwanag ng mangkukulam na habang ang pagkakaroon ng malakas na kalooban ay maaaring magpatagal ng pagkatalo, hindi nito mababago ang kalalabasan. Sa mga salitang iyon, binitiwan niya ang hiling kay Garcia para sa payapang pahinga. Matapos lumunin ang kaluluwa ni Garcia, bumalik siya sa realidad. Mabilis na lumapit si Isabela sa kanyang kaibigan, tinatanong kung bakit siya natagalan. Halos naisip na niyang matatalo siya. Ngunit sa kabila ng lahat, lumiwanag ang interes ni Zero habang ibinunyag niyang nakakita siya ng ilang kamangha-manghang bagay sa alaala ni Garcia. Sinabi niya, natuklasan niya ang formula para sa snow powder at nagulat siyang madaling gawin ito. Iminungkahi ni Isabela na bumalik na sila sa banal. Nalungsod upang iulat ang natuklasan kay Papa O'Brien. Dagdag niya na dahil patay na si Garcia, ang mga sundalo ng kaaway ay babagsak na rin sa Judgment Army. Kaya't wala nang dapat ipag-alala. Pero bago sila magsimulang maglakad, sinabi ni Isabela kay Zero na maghintay. Siyempre, lumingon si Lady Zero at tinanong kung anong problema. Napansin ni Isabela na bagamat walang nagbago sa pisikal na anyo ng kanyang kaibigan, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gayunpaman, nagsimula silang maglakad palayo. Ang eksena ay naglilipat sa bayan sa hangganan, kung saan ang mga mangkukulam at iba pa ay sa wakas bumalik mula sa Silver City matapos ang kanilang matagumpay na misyon. Nagdaos ang prinsipe ng isang engranding piging para sa lahat ng gabi na iyon. Masaya ang kapaligiran, at lahat ay nagkakabugan ng mga baso bilang pagbati. Humiling ng isa pang pagbati si Matandang Berev, sa pagkakataong ito para kay Chief Knight Carter, na malapit ng magpakasal kay Miss Mai. Samantala, ang ating maliit na Lightning ay humiling ng baso ng alak para sa kanyang sarili. Bagamat nag-alinlangan si Wendy, pumayag siya sa kondisyon na isang baso lang ito. Tumingin si Ana sa prinsipe, at agad siyang sinalubong nito, binanggit na mahirap siguro ang biyahe para sa kanya. Ngunit pinaalala ni Ana sa kanya nang may ngiti na naitanong na niya ito dati, at pareho pa rin ang magiging sagot niya. Habang patuloy silang nag-uusap, sumingit si Lightning sa pagitan nila. Sabik na makarinig ng papuri mula sa prinsipe, casual siyang kinilala nito at sinabing mahusay din ang nagawa niya, na labis na ikinatuwa ng bata. Sa sobrang kasiyahan,
mabilis niyang hinalikan ang prinsipe sa pisngi. Nahihiyang tinanong ng prinsipe kung ito ba ay isang kaugalian sa fjords na kailangan mong halikan ng isang tao. Masayang kinumpirma ni Lightning na oo nga, yun ang sabi ng kanyang ama. Samantala, labis na napahiya si Sylvie habang pinapanood ang halik na iyon, at dahil sa kanyang naguguluhang reaksyon, hindi maiwasan ng prinsipe na magtanong kung totoo nga ba ang kaugalian na iyon. Habang si Knight Carter at ang matandang lalaki ay abala pa rin sa pag-uusap tungkol sa kasal ni Carter, namumula si Carter habang nagpapaliwanag na pinayagan na ng prinsipe ang kasal, at nag-alok pang tumulong sa paghahanda. Sa tabi, labis na namangha si Sister Lily sa isang piraso ng tinapay na gawa sa mga natitirang sangkap para sa pampasabog. Si Maggie, na kumain ng marami nito, ay biglang nag-alala kung sasabog ang kanyang tiyan. Habang nag-e-enjoy ang lahat sa gabi, lumabas ang prinsipe sa balkonahe. Bigla siyang sinalubong ni Nightingale, at habang hinihila siya sa balikat, banilinan siyang mag-ingat na hindi magkasakit. Tinanong nito kung ano ang nasa isip ng prinsipe, at casual na sinabi ng prinsipe na bigla lang siyang nagkaroon ng pagnanais na silipin ang kanyang teritoryo. Napansin ni Nightingale na masigla pa rin ang bayan kahit gabi na, at puno pa rin ng tao ang mga kalsada. Pinaalala sa kanya ng prinsipe na ang premiere ng bagong drama, Dawn, ay ngayong gabi. Para sa karamihan ng mga bagong dating sa bayan, ito na ang una nilang palabas sa loob ng ilang buwan, kaya sabik silang makita muli sina Miss May at Miss Irene. Naisip ni Nightingale na halos isang taon na mula nang halos maging bayan ng multo ang lugar na ito noong una siyang pumasok dito. Ngayon, kahit mula rito sa itaas, dama niya ang kasiyahan ng mga tao. Inamin ng prinsipe na marami pa siyang kailangang gawin, gaya ng pagpapabuti ng infrastruktura, kalusugan, edukasyon, at iba pa. Determinado siyang gawing matibay ang Western Territory bilang pundasyon ng pagkakaisa. Ngunit nang tanungin ni Nightingale kung ano ang plano niya para sa mga mangkukulam, tiniyak niya na susuportahan niya rin sila. Makikita natin si Sister Lightning na palihim na nagtatago ng pagkain sa kanyang bulsa. Ngunit nahuli siya ni Maggie, na ikinahihiya ni Lightning. Mabilis na bamulong si Lightning kay Maggie na huwag magsumbong. At sinabing nakakita siya ng isang nakakatuwang lugar sa Misty Forest na plano niyang tuklasin kinabukasan. Siyempre, agad pumayag si Maggie. Sinabi ng batang adventurer na maghanda ng rasyon at mga gamit para sa isang araw, at huwag kalimutang magdala ng mga sandata. At sa huli, tiniyak niyang alam ni Maggie na lihim ang kanilang paglalakbay, at nangakong hindi ipagkakalat ni Maggie ang balita. Kinabukasan, naglakbay sila patungo sa Misty Forest. Medyo nadismaya si Maggie, dahil inaasahan niyang mas kapanapanabik ito gaya ng pagnanakaw ng itlog ng lawin, ngunit hindi ito tumugma sa kanyang mga inaasahan. Pinatahan siya ni Lightning, sinabing bagamat kakaunti lang ang itlog ng lawin sa isang pugad, maaaring may mga lumang libro o iba pang kayamanang mahahanap sa mga sinaunang guho. Dagdag pa niya, kung makakahanap sila ng isang cool na bagay, bibigyan sila ng prinsipe ng isang buong basket ng itlog. Pwede niyang lutuin ang mga ito kung paano niya gusto, at tatagal ito ng matagal. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Maggie, at sabik siyang hinihimok si Lightning na magmadali at hanapin ang mga libro. Habang papasok na sila sa mga guho, sinabihan ni Lightning si Maggie na manahimik dahil baka may mga demonyo sa paligid. Nakaramdam ng takot si Maggie, pero nagpatuloy sila sa paglakad. Bago sila pumasok sa mga guho, naririnig natin ang mga iniisip ni Lightning kung saan naaalala niya na tuwing binibilasan niya ang paglipad, pakiramdam niya na parang may demonyong humahabol sa kanya. Nagsimula ang takot na ito noong nag-e-explore siya sa tore ng bato. Sinabi ng kanyang ama na ang takot ay nagmumula sa hindi kilala, at para matalo ito, kailangan itong harapin ng diretsyo. Nag-aalala siya na kung hindi niya matanggal ang takot na ito, mahihirapan siyang lumipad, lalo na ang mag-explore. Iniisip din niya na baka magalit ang prinsipe sa kanya o parusahan siya, at siguradong mag-aalala ang ibang mga kapatid na babae sa kastilyo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, determinado siyang mag-explore. Dala niya ang kanyang revolver, at si Maggie ay nasa tabi niya. Sinabi niya kay Maggie na maghintay sa itaas habang siya ang susuri sa loob. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagsimulang pumasok. Si Maggie, paulit-ulit na pinapaalala sa sarili na lagpasan ang takot sa hindi kilala at harapin ito ng diretsahan.
Pagtingin niya sa loob, napansin niya na wala na ang demonyong nakita niya noon, kaya nagpa siya siyang magpatuloy. Doon niya narinig ang pamilyar, nakakakilabot na boses na humihingi ng tulong. Ang boses ay patuloy na nagmamakaawa na may magligtas sa kanya, at ramdam ang sakit sa kanyang tinig. Ang desperadong mga sigaw ay nagpatakot kay Lightning at nagpanginig sa kanya. Sa huli, hindi na niya kinaya at dali-dali siyang tumakbo palabas, takot na takot. Iminungkahi ni Maggie na patayin nila ang kanilang mga sulo at magtago. Sabi niya, hindi sila makikita ng mga demonyo. Pero itinuro ni Lightning na hindi rin sila makakakita ng kahit ano. Iminungkahi ni Maggie na maaari siyang maganyong kuwago na mag-aayos ng problema sa kadiliman. Naisip ni Lightning na epektibo ang ideya, pero nanatili siyang nag-aalala. Ipinaliwanag niya na kung mayroong isang taong kayang sumigaw ng ilang buwan sa kumpletong kadiliman nang hindi nagbabago ang tono o pitch ng boses, naisip niya kung ano talaga ang nasa loob. Inisip niya na kung kaya ng isang tao na mabuhay ng ganun katagal sa ganitong kondisyon, malamang na mayroon silang paraan para mahanap ang kanilang biktima. Kung hindi, sana'y nagutom na sila. Habang malapit ng sumuko si Lightning, sinubukan ni Maggie na pag-alabin ang kanyang adventurous na espiritu sa pamamagitan ng tanong kung talagang gusto niyang palampasin ang pagkakataong wasakin ang isang alamat tulad nito. Kumislap ang mga mata ni Lightning sa pananibik, at iginiit niya na ang isang tunay na explorer ay hindi kailanman uurong sa pagsusuri ng isang alamat, at walang kabuluhan ang lahat kung tatakbo sila ngayon. Sa mas seryosong tono, tinanong ni Lightning si Maggie kung ginagawa niya ito para lang sa basket ng mga itlog. Umiwas si Maggie ng mga mata ngunit hindi maitago ang bahagyang kasakiman sa kanyang ekspresyon. Sa kabila nito, bumalik sila sa loob. Habang bumababa sila sa hagdanan, napansin nila ang isang kakaibang bato ng mahika na nakabaon sa pader. Hinugot ni Lightning ang kanyang revolver, handa sa kung ano mang susunod na mangyayari. Sa wakas, narating nila ang pinagmumulan ng boses at nakita nila ang isang bungkus ng mga demonyo na nagbabantay sa isang mangkukulam na nakakulong sa isang parang kristal na kulungan. Ang mangkukulam ay walang malay, at nagyelo, pero ang kanyang boses ay patuloy na humihingi ng tulong. Nagpasya si Maggie na tingnan ito ng mas malapit, ngunit natakot si Lightning. Ngunit tiniyak ng maliit na ibon sa kanyang takot na kaibigan na ang mga demonyo ay mukhang patay na. Para patunayan ang kanyang punto, lumipad siya papunta sa isa sa mga demonyo at tinulak ito. Nabasag ang demonyo na parang bato at nagsimulang magkalas. Sinaliksik nila ang iba pa, at nalaman nilang lahat ay mga estatwa lamang na bato. Naging mausisa sila at tiningnan ang mangkukulam na nakakulong sa bato at nagtaka kung siya nga ba ay isang tunay na mangkukulam. Biglang narinig nila ulit ang boses na humihingi ng tulong. Pagtingin nila sa likod ng estatwa, nadiskubre nila ang isang pulang bato na tila siyang tunay na pinagmumulan ng boses. Sa bagong natuklasan, bumalik sila sa bayan malapit sa hangganan para iulat ang lahat sa prinsipe. Ipinaliwanag nila na may isang mangkukulam na nakakulong sa loob, ngunit maaari ring isang ordinaryong tao na nakulong ng mangkukulam. Tinanong ng prinsipe kung sino ang humihingi ng tulong kung ang mangkukulam ay nakakulong sa loob. Ipinakita ni Lightning ang kahon na nakita nila sa likod ng nakakulong na mangkukulam. Sa loob, naroon ang parehong kristal na nakita nila kanina, na tila konektado sa misteryosong boses. Mabilis na inactivate ni Lightning ang kristal, at ang boses na nanggagaling dito ay nagpagulat sa prinsipe. Bigla namang muling lumitaw si Nightingale at kinumpirma na nararamdaman niya ang mga bakas ng mahika, na katulad ng ginagamit ng mga mangkukulam. Napagpasyahan ng prinsipe na ito ay isang mahiwagang recording, at ang babaeng nakakulong ay malamang na isang mangkukulam. Pagkatapos ay tinanong niya si Lightning kung may iba pang mga bato na katulad nito. Aminado si Lightning na hindi siya masyadong nakatuon dahil karamihan ng lugar ay binaha, at nakatuon siya sa pagdadala ng balita sa kanya. Hinawakan siya ng prinsipe sa ulo ng marahan at sinabing huwag na siyang haharap sa panganib ng mag-isa sa hinaharap, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Namula si Lightning, naantig sa mabait ngunit matatag na payo ng prinsipe.